Una muna nating hanapin yung common wire. Isa na yan. Ito yung kulay itim. So, ibig sabihin, ito na yung ating common. Yan. So, ngayon, nalaman natin kung alin yung common wire. Tapos yung speed number 1, speed number 2, at speed number 3. Welcome back mga boss sa Jano Workshop. So bali andito na naman tayo para magbahagi sa inyo ng bagong kalaman. So bali ang topic natin ngayon is winding stator. So paano ba i-test yung winding stator? So yan, ituturo ko sa inyo yan. Ito yung ating winding stator ng electric fan. So paano ba natin malalaman dito kung alin dito yung common wire dito sa wire na to, sa anim na to, pati yung low speed, medium speed at high speed. So paano ba malalaman dito kung hindi natin alam dito yung ating yung mga speed natin, pati yung common wire. Yan, tuturo ko sa inyo yan kung paano i-test yan. Siya nga pala, shout out kay Sir Jazibar at kay Dexter Veronica. Sila yung nag-request ng video na to, na kung paano daw mag-test ng winding stator. So yan, ang tanong nila, so paano daw malalaman kung alin yun common capacitor o common wire ng capacitor. Yan, tatakal natin yan dito. Tapos ito pa, tapos sabi niya, loads, kahit sambang linya ng wire sa capacitor, ikabit yung thermal fuse natin. Yan, kukonek natin yan at tatakal natin yan sa video na to. Shout out sa inyo mga boss. So, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel natin, i-subscribe mo na yan. Tapos, click mo na rin yung bell button para lagi ka ma-notify sa tuwing may upload tayong panibagong videos. So, yan mga boss, umpisa na natin. So, bali ito yung ating winding stator ng electric fan. So, paano ba natin malalaman dito sa anim na wire nito yung common wire ng capacitor, tapos yung common wire na pupuntang plug. Tapos paano malalaman yung speed 1, speed 2 at speed 3. So bali bago pa tayo mag-ano dito, mag-proceed dito, unahin ko muna sa inyo yung turo yung paggamit ng multitester, yung analog. Paano mag-reading yan, paano makukuha yung resistance. Kasi kukunin natin yung resistance ito para makuha natin yung common wire, tapos speed 1, speed 2. Kaya importante marunong kayong gumamit ng multitester na analog. Yan, tuturo ko muna sa inyo to muna. So paano ba gumamit ito? Pagkuha ng resistance, dapat nakaselect tayo dito sa ohms. Yan, dito tayo naka-settings. Kunin man dito sa settings natin 1K, 10K, times 100, 10K, times 1. Tapos dito nyo naman makikita yung scale nya. Yan, yung scale. Nakikita yung mga number na yan sa taas. Yan yung ating ohms o resistance. Yan, dyan natin makita yung reading. Tapos ito naman yung pointer. Yan, yung makikita nyo yan. Pag sinort natin yan, yan, magkakameron yan ng reaksyon. Magkakameron na ng reaksyon yan pagka nakasetting sa tayo dito. Naka-off tayo ngayon kasi kaya hindi nagkakameron ng reaksyon. Yan, set natin yan. Yan, times natin sa times 10. Yan, yun, nagkameron siyang reaksyon. Dapat pagka sinort nyo to, para malaman nyo naka good condition yung tester nyo na analog, dapat tumapat to sa 0. Yan, pag hindi nakatapat sa 0, may hirapan kayong reading yung kukunin yung resistance. Hindi nyo makukuha ng tama. Kaya dapat itatama nyo muna yung scale na to sa 0 ohms. Yan, sa pagsiset nung 0 ohms na yan, para tumapat yan, ito yung ating 0 ohms adjuster. Yan, naka-short lang ito lagi. Yan, short nyo lang. Tapos, i-adjust natin to para tumapat sa 0 ohms. Yan. Yan, nakatapat na. Yan, makukuha natin yung reading ng tama. Kung anong resistance yung susukat natin. Sa tester natin, meron tayong tinatawag na major division at minor division. Ang major division, ito yung nakikita nyo na number na to. Yan, yung mga number na yan. Yan yung ating major division. Simula sa 0, 1, 2, 5,
10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1K, at hanggang 2K. Yan yung tinatawag natin na major division. Ang minor division naman ito. Ito yung nakikita nyo na mga guhit na maliliit na yan. Yan yung ating minor division. Lahat ng guhit na to, yan yung nakikita nyo yan, may mga equivalent na sukat yan. Yan. Ang equivalent ng kada isang guhit, nasa 0 hanggang 2. Equivalent ng kada isang guhit nito, yan, ang equivalent na yan, 0 hanggang 2 is 0.2. 0.2 ang equivalent ng isang guhit nito. Yan, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Yan. Tapos 2 hanggang 10, ang equivalent ng isang guhit nito, yung mga guhit na yan, is 0.5. Yan. Yan, 0.5, 0 to 2. Tapos, post 10 to 20, yan, 10 to 20, equivalent ng isang guhit is 1. So, halimbawa, ito, tumapat dito, yung ating pointer. So, 1, 10, 11, 12, 13. Yan, 13 yung reading nyo. Pag dito naman tumapat, bilangin nyo lang, equivalent nito, 10 to 20, equivalent is 1. Bilangin nyo lang, pag dito tumapat, yan, 1, 2, 3.5. So, 10 plus 5 is 15. Tapos tingnan nyo kung ano yung naka-selector nyo. Halimbawa, dito siya nakatapat, dito nyo napili na i-select sa times 100, or dito sa times 10, yan, times nyo lang. So, ako nakaset ako sa times 100. So, halimbawa, tumapat dito sa ano to, yan, tumapat siya dyan. Ang magiging reading natin is 15 times 100 equals 1.5. Yun, 1,500 ohms yung ating reading. Tapos 20 to 50, ang equivalent ng isang guhit is 2. 2 ang equivalent ng isang guhit. Yan, 2 ang equivalent ng isang guhit simula sa 20 to 50. So, halimbawa, tumapat dito yung pointer nyo. Ito, yung pointer na to, dito sa scale dito. Yan, 20. Tapos yung tatlong guhit na to, tumapat dyan. Bibilangin nyo lang, 2, 4, 6, plus 20. 20 plus 6 equals 26. Yan, 26 times 100. Tingnan nyo ulit yung settings nyo. Times 100 equals 2,600 ang reading nyo. 2,600 ohms. Yan, ganyan lang mga boss. Tapos dito naman sa 50 to 100, 50 to 100 ang reading nito, ang kada isang guhit, ang equivalent is 5. 50 to 100 equivalent is 5. Dito naman simula sa 100 to 200, ang equivalent is 20. 20 ang equivalent ng isang guhit. Halimbawa, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Yung ganyan lang, 5 ang equivalent ito. Tapos kunin nyo yung ulit yung major division, tapos i-plus nyo yung minor division. Tapos dito naman sa dito sa pataas, yan, pataas na yan. Ganyan lang. So, hanggang dito lang muna tayo. Tuturo ko na lang sa inyo yung kabuuan nitong sa tester na to. Gagawa ko na lang pala bagong video. So, ayun, ganyan lang mga boss. Proceed na tayo sa pag-test nung winding stator na electric fan. Dahil marunong na kayong gumamit ng tester. Yan. Umpisa na natin itong i-test kung paano ba yan. Una muna natin hanapin yung common wire. Yan, yung common wire dito sa apat na to. Kung alin dito yung common wire para makuha natin yung speed 1, speed 2 at speed 3. Yan, hanapin muna natin yung speed 1. Dito sa 6 na wire na to, dito tayo maghahanap sa apat itong mahaba. Kasi to, itong maiksi na to, sigurado na to sa capacitor yan. Yan, sa capacitor yung dalawang maikli.
Makikita nyo naman yan pagka nag-ano na kayo ng winding stator ng electric fan. Ang hanapin na lang natin dito sa capacitor na to, yung common nya na papuntang capacitor na pagkakabitan natin ng thermal fuse. Yan. Sa paghahanap nung common wire, gagawin nyo lang continuity test. So bali nakaselect tayo sa times 10. Yung selector natin nakatip sa times 10. Pwede rin naman tayo sa times 1. Yan, times 1 kasi continuity. O kaya sa times 10. Yan. Tapos check nyo yung tester nyo kung naka 0 ohms. Yan. Bali to hindi naka 0 ohms. Yan. Or check nyo kung nasa good condition yung multi-tester nyo. Kasi kung hindi siya nakaka-good condition, hindi nyo marireading ng tama, hindi nyo makukuha ng tama yung susukat nyo na resistance. Ayan, dapat laging nakatapat yan sa 0 ohms. Kung hindi naman siya nakatapat, ito yung ating 0 ohms adjuster. Yan. Adjust nyo lang. Pero kung sa inyo na-adjust nyo na at hindi tumapat, siguro ano na yung battery nyo, lobat na o mahina na yung battery. Palitan nyo lang yung battery, tapos i-adjust nyo na to, tatama na yan. So yun, ganyan lang. Tapos ang gagawin nyo, susunod, yung isang test proof natin, yan yung isang pula at isang itim, lalagay lang natin sa isang wire dito. Yan. Yan, sa mga isang wire na yan. Yan, pili lang kayo ng mga wire dyan sa mahaba. Kasi test nyo. Yung isa rito, sa isang napili nyo. Tapos yung isa, lalagay nyo rito. Sa ano ng wire ng papunta ng capacitor. Yan. Yan, lagay lang natin yung isa doon. Tapos check natin to isa-isa. Yan, pwede naman magkabaligtad man to, wala namang problema kasi resistance yung kukunin natin at continuity. Walang problema yun kahit magkabaligtad. Walang problema. Yan, test lang natin to. Kung meron ng reaction, yan, nilagay ko na. Wala siyang reaction. Wala reaction yung ating tester. So, hindi ito yung common. Yan, balik natin. Tanggal natin to, bukod na natin to. Natest na natin to eh. Yan, natest na natin yan. Tapos, sunod natin tong kulay puti. Yan, wala rin siyang reaction. Hindi rin to. Hindi rin yung kulay puti. Tabi muna natin yung puti. Tapos sunod natin itong kulay blue. Test natin. So, wala din. Tapos, ano naman natin itong isang wire na kulay itim. Wala din. So, hindi yan. So, hindi na-test na natin yung apat na wire. Wala. Wala sa kanila. Ang susunod na gagawin natin, itong isang test proof natin, lilipat naman natin dun sa kabila. Tapos tayo dito sa isang wire na pamuntang capacitor. Yan, dalawa yan, di ba? Yung isa naman, na-test na natin to. Yung isa naman i-test natin. Yan, dito. Yung isa. Dilipat naman natin dito. Sa kabila. Yan, bubuhol ko lang. Yan, lipat natin dyan. Tapos ibuhol natin. Yan naman i-check natin. Yan, nakalagay na yung isa doon. Tapos ulitin natin ginawa natin kanina. Test ulit natin itong apat na to. Dapat magkakameron na yan ng reaction. Yan. Yan lang ulit. Yan natin to rito. So, yun, may reaction na. Pagka ganyan, may reaction, di siya sumagad dito. Ibig sabihin, hindi ito yung common wire. Ito yung sa mga speed natin. Kasi may resistance siya. Yan. Makita nyo, merong resistance na. Yan. May resistance siya na 10 plus 1 equals 11. Tapos nakatimes sa 100 equals 1100 ohms. So, hindi ito. Ang kukunin natin yung 0 ohms. Dapat dito siya tatapat sa 0 ohms. Yung 0 ohms, yun yung ating common. Yan. So, hindi ito. Hindi itong pulong to. Buot ulit natin to. Hindi yan. Yan.
Susunod, itong kulay puti. So, hindi rin to. At may resistance siya. Hindi to. So, natin yung kulay blue. May resistance din. So, ito na. Ito na yung ating common. Ito yung kulay itim. Yan, 0 ohms. Tapos yung kabila niya, nandito sa kabilang kapasitor. So, ibig sabihin, ito yung sa plug. Tapos itong naman kabila, ito yung common na papuntang kapasitor. Dito natin kakabit yung thermal fuse. Pa magkakabit dito. Dito yon. Dito tayo magkakabit. Ito yung common. Yan. So, alam na natin. Ang gagawin naman ng susunod, yung isang test probe, lagay naman natin dito. Yan, dito. Yan. Para hindi natin nahawakan. Diyan na lang siya. Yan. Yung isang wire nandyan sa kabilang test probe. Yan. Yung isang test probe nyo, pabayaan nyo na lang dito sa common. Yan. Yan. Binuhuli ko na rito. Tapos yung isang test probe na lang, yung palipat-lipat nyo. Yan. Palipat-lipat nyo lang sa mga wire na to. Pagkatapos na nyo dito, nakuha nyo yung resistance, lipat nyo na lang dito. Yan. Tapos, i-re-record natin yung nakuha natin na resistance. Yan. Para hindi natin makalimutan. So, bali, naggawa na ako rito ng ating pagre-recordan. Yan, dyan natin re-record yung mga resistance na nakuha natin. Yan, bali, unahin ko muna yung kulay blue. Kayo, kung anong gusto nyong mauna, okay lang kahit mababaliktad kasi kukunin lang natin yung pinakamataas na resistance, tapos yung sumunod sa kanya, tapos yung pinakamababa. So, yan, unahin ko muna yung kulay blue. Yan, black, tapos blue. Yan, ito yung blue. Yan, yan. Yan, lagyan na natin dito yung kabilang dulo ng test probe natin. Yan, makuha natin yung resistance. Sa resistance, sa nakuha natin na resistance, yan, meron tayong yan, 5 guhit sa minor division. Tapos yung ating major division, 10. Yan, 10 plus yung mga guhit. Ang equivalent na isang guhit is 1. Meron tayong 15 na nakuha sa reading natin. Tapos ita-times natin sa settings natin. Halimbawa sa times 10 kayo na naka-select, yun, times nyo doon. Tapos lalabas na yung equivalent na ohms nya. Dahil tayo nakaset tayo sa times 100, ka-times natin yan sa 100. 15 times 100 equals 1,500 ohms. Yan, 5,500 ohms yung ating reading. Yan, ililista natin para hindi natin makalimutan. 1,500 ohms. Yan, yung ating kulay blue. Susunod, black red, yung re-reading natin. Yan. Yan, meron tayong reading na meron siyang isang guhit, lampas yan ng 10. 11 yan, 11. Tapos i-anulat natin dito sa times 100 equals 1,100 ohms. Ang black red natin 1,100 ohms. Yan yung red. Susunod natin yung white na lang, nag-iisa. So yan, mayroon siyang reading na yan, 3 guhit. Lampas yan ng 10, tapos 3 guhit, di 13 times 100, 1,300 ohms. 1,300 ohms. So yan, nakuha na natin yung kada resistance. So paano natin makukuha yung yung speed number 3? Yung, gaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung pinaka mataas na reading sa or yung pinaka mataas na ohms na nakuha natin or resistance, siya yung speed number 1. Yan, speed number 1. Ang pinamataas natin na reading na resistance is 1.5. Ito yung speed number 1. Yan, speed number 1.
Yan, speed number 1. Tapos yung sumunod sa kanya pinakamababa, para makuha natin yung speed 2. Yung sumunod sa kanya mababa is 1.3. 1,300 ohms. So ito yung ating speed number 2. Yan, speed number 2. Tapos yung nag-iisa, 1,100. Yun yung pinaka mababa. So, yun yung ating speed number 3. So, yan. Nakuha na natin yung ating mga speed, pati yung common. Ang common wire natin is yung black. Yan, yung black. Ito yung ating black. Yan. Ngayon, nalaman na natin na yung kulay black, yung ating common. Yan, ito yung common natin. Tapos yung speed 1, base sa testing natin, yan yung speed 1, yung kulay blue. Yan. Ito yung speed number 1. Yan, nalaman natin ito yung speed number 1. Tapos yung speed number 2, yung kulay white. Yan, white. Reading niya is 1,300. Tapos yung speed number 3, yung kulay red, na may pinakamababang resistance. Ang reading natin dito is 1,100 ohms. So yan, alam na natin kung paano mag-test. Ganyan lang kadali mga boss. So ngayon, nalaman natin kung alin yung common wire, tapos yung speed number 1, speed number 2, at speed number 3. Tapos ito naman yung common wire na papuntang capacitor na pagkakabitan natin ng thermal fuse. Dito natin kakabit yon. Yan, dito. Tapos ito naman yung plug. Pagkakabit ng thermal fuse, cut nyo lang to. Yan, putulin nyo na to. Pagkaputol nyo, kabit nyo rito yung isa, or cut, ay splice nyo na lang. Yan, splice dito yung isang dulo, tapos dito yung isang dulo. Yan, nakakabit dito yung capacitor. Yan, ganyan lang mga boss. O sana may natutunan na naman kayo panibago, at may na-share ako sa inyong kalaman ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, at subscribe. At click nyo na rin yung bell button para lagi kayo ma-notify sa tuwing may upload tayong panibagong video.